Sinusulong sa Senado na ipagbawal na lahat ng online gambling operation sa bansa. Babala naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR, bilyong-bilyong pisong kita ang mawawala sa gobyerno kung ipasasara pati ang mga legal na online gambling. May unang balita si Jonathan Andal. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng bus driver na hindi umano maayos magmaneho dahil isinabay ang pagsusugal online. Pero nababahala pa rin si Senador Raffy Tulfo sa pagkalulong ng marami sa anyay epidemya ng online sugal. Paano kaya kung sa gabi wala nakitang pasahero, nag-online gambling siya, nabangga, disgrasya, na meron tayong sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic, kung tawagin ko, nitong online gambling. That's why I'm filing a bill na total stop, hindi yung regulated. Lahat, pati accredited ng PAGCOR, kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa? Dahil damay pati legal na online gambling, tingin ni Tulfo, may malalaking taong haharang sa panukala. Habang wala pang batas, kinakalampag muna niya ang PAGCOR. Nananawagan ako sa PAGCOR maging sa ad board. Itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Sa TV, radio, newspaper, social media, lahat. E sana magkaroon muna ng moratorium. May utos na ang PAGCOR na tanggalin ang lahat ng billboard ng online gambling hanggang August 15. Pero ang dati ng posisyon ng PAGCOR, hindi total ban na sakop ang legal, kundi mahigpit na regulasyon lang. Ang sinisira sa online gaming industry ngayon, yung maraming illegal na patuloy na nag-ooperate. At ang masakit nito, they are operating from outside the Philippines. Ang tinatarget nila mga Filipino customers. Sa taya ng PAGCOR, nasa 100 ang mga illegal na nag-ooperate ng online gambling sa bansa habang 70 ang mga lisensyado. Babala ng 14 sa lisensyadong online gambling operator, hindi mapipigil ng pagbabawal ang pagsusugal ng mga Pilipino. Lilipat lang nila ang mga ito sa black market o sa mga hindi lisensyado na hindi mapananagot ng gobyerno. Sabi ng PAGCOR, malaki ang nalilikom ng gobyerno sa online sugal na umabot ng 50 bilyong piso noong nakaraang taon. Ang na-contribute po ng online gaming alone, hindi po ng PAGCOR, sa PhilHealth, meron pong kulang 6.5 billion pesos. Opo. Pero so kung atin titingnan, ma'am, sa 30,000 average, can you imagine ilang milyon yung ating natulungan sa pamamagitan ng license fees ng online gaming sa mga pasyente ng PhilHealth. Panukala ni Tulfo, para mapuna ng mawawalang kita sa online sugal, tanggalan na lang ng pondo ang mga GL o guarantee letter na ginagamit pandagdag bayad sa ospital ng mga nangangailangan at mahihirap. Itigil natin yung mga GL na yan. Ilan ba yung bilyon-bilyon yung galing sa GL? Lahat. Ako mismo isusurrender ko yung GL ko. Pasintabi sa iba, nagagamit ng mga politiko para magkaroon silang pogi points sa kanilang mga botante. ang mga pagpapasyang ganito po ay talagang pinag-aaralan. Minsan ko po, kapag ka po mismo ang legal at license na mga online gaming sites ang iyong ibaban, mas dumadami ang mga illegal na online gaming sites. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.